Billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, yung minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilang porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Manluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak pa rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng yun nga po. DPWH. Dahil at wala pong mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na 2 Assistant Secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 Undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Maraming salamat, Ginoong Pangulo.
Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nga nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Cambagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director, the time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa akin palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno.